Usapan po natin, no? Pumalag na po ang mga senador. Ito po ang pahayag ni Angara. Inaaraw-araw daw sila ng mga congressman na ibuli dahil po dito sa gusto po ipapasakas sa kanila ng mabilisan. Ito pong tinatawag nilang RBH6, no? Yung pong pagbabago sa economic provision ng Konstitusyon ng Pilipinas para makapagsimula na raw yung chacha. Sabi ni ito po ang sinabi ni Angara na siya po yung pinuno, no, ng nag-committee, subcommittee na anong tawag dito? Naghihiring po, no, dito po sa charter change sa Senado, no. Particular, ito po siya po yung chairperson of Committee on Finance at siya po yung subcommittee on amendments, particular po dito sa amendments sa economic provision ng ating Constitution. Sabi ni Angara na sila po ay continuous sa pamamagitan po ng pagsasagawa halos araw-araw ng mga press conference nitong mga congressman ay continuous po yung pag-atake, no, sa si Sir Oliver Reyes. Ayan po si Sir Oliver Reyes, ayan po yung ating kasama na diyan sa Cebu, no? Yung mga taga Cebu po na makakadalo sa prayer rally, magkita-kita po tayo sa February 25. Okay, it will help going forward, pero sana pag nasagi kami, hindi naman pwedeng hindi kami sumagot. Self-defense lang yon, inherent right of every individual, every institution to defend themselves, sabi po ni Angara sa kanyang kapihan sa Senado. Hindi ba pag binubuli ka, hindi ka sasagot? Hindi naman pwede. Ako ang author ng Anti-Bullying Act sa House, Angara half-jokingly. Okay. Nung tinanong po siya kung parang binubuli ba sila ng mga congressman, sabi po ni Angara, parang ganun na nga po. Kasi inaraw-araw sila . Hindi ba parang bully yun? Yan po yung sinabi ni Senator Angara. Pumunta ka ng CR, tapos, ando na naman yung bully. Pati pala sa CR. May congressman sa CR. Hindi ba parang inaaraw-araw kami? Parang guys, mag-break naman. Time out. Magtrabaho naman tayo. Yan po ang sinabi ni Angara, no, dito sa mga congressman. Alam nyo, minsan, di ba, yung mga bully, binubuli po niyan yung mga baban-ban-ban din . Ngayon ko lang po narinig na yung Senado, no? Ngayon ko lang po narinig na yung Senado, sa totoo lang, ay binubuli ng mga congressman. Ito lang po, napakahina talaga ng liderato ng ating Senado ngayon. Never sa history po ng Senate na umaangal yung mga senador na binubuli sila ng mga congressman. Kung titignan nyo po, sa botong-boto na lang, pumapayag kayong bulihin kayo. Ang pinakakulelat na senador, ang boto po niyan ay 15 million. Samantalang ito pong mga congressman, malaki na yung 200,000 na boto para sa kanila. Di po ba? Kaya hindi ko alam kung bakit po kayo kinakayan-kayanan. Ngayon lang po, ngayong leadership nito ni Zubiri at leadership ni Romualdez, kinakayanan po kahit po yung mga pinakamalalakas na House of Representatives, kahit po yung pinakamakapangyarihang mga speaker in the past, si Speaker Ramon Mitra at si Speaker Jose de Venecia, hindi ko po nabalitaan na binuli yung mga senador . Okay. So, ang sinasabi po ng mga Senado, mas maganda raw yung ginagawa nila kahit nababagalan yung mga congressman, no? Na transparent po yung ginagawa ng Senado na hearing, no? Nalalaman po ng mga tao, naririnig natin kung ano yung mga gusto nilang baguhin. Kaya po mas maganda raw yun kaysa sa palihim na wala ngang umaamin sa mga congressman na People's Initiative, no? Okay. Sa kaugnay na balita, sinabi naman po ni Senator Chis Escudero na hindi po pwedeng questionin anong otoridad ninyo, di ba? Sabi ni Chis Escudero, ano ang otoridad ninyo sa amin, no? Hindi nyo kami pwedeng utos-utusan kung ano ang gagawin namin sa Senado, no? Kung kami ay naghihiring pa, maghintay kayo. At ito pa ang balik ni Escudero, no? Bakit hindi kayo lumantad na kayo ang nasa likod? Basahin natin, mas maganda na baka sabihin nyo. Ito sabi ni Escudero, why don't they come out in the open, be accountable, and admit to the public that they are truly the ones behind this pecking
People's Initiative instead of doing a striptease. Di ba? Tinawag po niya yung unti-unting paghuhubad, striptease. Itong ginagawa nila, bakit striptease? O eto po, pinaliwanag ni Chis Escudero. Nung una daw, sabi nila wala silang kinalaman. Then, sumunod na sinabi nila ay facilitator but not orchestrator. Yan ha. Una daw, walang kinalaman. Ikalawa, facilitator lang sila. And now, they have the nerve to say, titigil namin ng PI pag pinasa nila ang RBH6. So, ibig sabihin, sabi ni Escudero, talagang may kinalaman sila dito, no? Okay. At sinabi pa ni Escudero, hindi po pwede na yung mga tao na nakatira sa salamin na bahay, glass house, should not throw stones. Dapat. Huwag kang mambabato, sa madaling salita, huwag kang mambabato kung nakatira ka sa salamin na bahay. Dahil pag binato ka, barag-barag yung bahay. Okay. Ibig sabihin, wag magpakialaman. Kaya nga, sa House, tsaka sa Senate, separate kayo. Hindi kayo, magkaroon kayo ng parliamentary courtesy. Okay? Yan lang po yung sa balita natin dyan na pumapalag na po ngayon yung mga senador dito sa mga kagalang-galang na congressman natin. Kasi ang kapangyarihan nila no? Napaka-makapangyarihan ng congressman natin ngayon. Buwat no si Tambi. Akala mo lahat kaya nila Akala mo sila yung pinakamakapangyarihang mga tao ngayon sa buong mundo. Okay, punta na po tayo rito sa kay Mike Abe. Napanood ko lang, ayaw ko na sana talakayin itong mga vlogger, kaya lang hindi ko po mapalampas no? Sinasabi ni Mike Abe na binabanatan niya yung PNP spokesperson si Colonel Jean. Ano nang apelyido ni Colonel Jean? Pahardo. No? Sabi ni Mike Abe, bakit daw nagsasalita ng tapos itong si Colonel Jean Pahardo na nagsabi po siya na kahit daw maglabas ang ICC ng warrant of arrest ay hindi nila ipapatupad, hindi nila aarestuhin itong si dating Pangulong Duterte. Kaya sabi maghinay-hinay daw si Colonel Pahardo sa pagsasalita niyan dahil hindi niya alam pag inutusan siya ng Pangulo, dapat sumunod yung PNP. Ito po talaga nahihiwagaan ako. Dalawa lang po tapos sinabi pa po ni Mike Abe, para mas malinaw lang po, sabi pa ni Mike Abe, nilinaw na nga ni Guevara na ang magpapatupad ng warrant of arrest ay ang PNP. Doon na po sumabog yung utak ko. No? Teka muna, parang hindi ganyan yung pagkakatanda ko. Kaya po nag-research po ako, baka may bagong nga sinabi ang Pangulo at saka si Guevara, no? Cool ka lang. Elpidio Pabian. Cool ka lang. May galit na galit dito. Okay. Ito po, sabi po ni Mike Abe, no? Yun na nga, no? Dapat daw nagdadahan-dahan yung PNP spokes kasi baka hindi niya na mabaho. Parang gano'n, no? Yung bakit daw pinangungunahan ng PNP yung Pangulo ng Pilipinas samantalang pag nag-utos yung Pangulo ng Pilipinas ay susunod. Talagang hindi niya. Dalawa po yung hinala ko dyan, no? Is either fake news si Mike Abe sa sinasabi niya na yung PNP ay uutusan para dakpin si Digong kung may ICC warrant of arrest or hindi niya talaga nauunawaan, no? Ako, hindi siya fake news. Hindi niya lang talaga nauunawaan ang mga pahayag. Ililinaw ko lang po wala pa rin pong pagbabago. Okay, tinignan natin, no? Yung sinasabi ni Jean Pahardo, tama po 'yun. Nagpahayag po si Jean Pahardo si Colonel Jean Pahardo na kung sakali na i-issue ng warrant of arrest ang ICC, hindi nila ipapatupad, no? Malinaw po 'yan dahil usapin to ng jurisdiction. Usapin po to ng jurisdiction
usapin po to ng pagsasarili ng Pilipinas at walang jurisdiction sa kanila yung ICC.